Dream. Dreams. Okay, dreams. Hala sa kanin. Masakit minsan eh. Makaiyak kasi wala, konti lang kasi panghanap po yung asawa ko eh. Kaya ito lang muna. Matitiis lang muna. Sige, mamaya na lang. Busog pa ako. Nay, ba't hindi pa kayo sumama sa kanila kumain? Maawa ako sa kanila na yung tuyo lang yung inuulam nila eh. Kasi inuuna namin yung pamili ng bigas. Kasi wala ng pera eh. Madala silang mag-request fried chicken. Hindi pa tayo makabili nun kasi wala pa tayong bira pambili. Salamat ko. Panginoon na. Hindi niya kami pinababayaan. Kapag wala na po talaga kaming makain, doon ako napaiyak. Nadudurog yung puso ko kapag nakikita kong umiiyak siya. Pumunta po ako ng CR para po umiyak din po. Kunwari, nagsi-CR po ako pero hindi naman po ako. Umiiyak lang po ako. Grade 4 po ako. Naranasan ko na po yung matinding hirap po at saka pumupunta kami sa paaralan na walang baon. Tsaka sa isang araw, 2 beses lang po kami makakain. Kahit po ganun po yung sitwasyon namin, hindi po ako nag-give up. Binudget niya ang kanyang buwanang kita. 50% ang inilaan niya. Pangarap ko lang naman po kahit simpleng buhay lang po basta masaya kami at saka wala na pong iiyak dahil po sa hirap. Palagi kong sinasabi sa mga kamag-aral ko na someday magkikita tayo, astronaut na ako. Pero sinasabi nila, malabo daw yung mangyari. Sinabi ko na wala namang masama kung mangarap. Libre naman po. Ito po yung mga medalya na nakuha ko nung grade 1 hanggang grade 5 po. Marumi-rumi na po siya at saka yung iba po sira na dahil po sa katagalan nito. Ito po ay nilalagyan ko po ng plastic para po hindi po madaling masira at saka madumihan po. Nung grade 2 po ako, naka-rank 1 po ako. Pagkatapos po nun ay sunod-sunod na po. Total, barangay natin, gold yung hanap buhay ng mga tao. Tutuhanin na lang natin, ibigay na lang natin yung talagang gold, hindi na tanso, pure gold, 15 grams. Kaya doon nagsimula, almost 14 years na ngayon. Bale, kami po yung first batch ng recipient ng gold medalist po noong 2002. Simula grade 1 hanggang grade 6, nakatanggap po ako ng gold medal. Hindi ko pa lang alam nung value ng gold medal kasi nga bata pa. Nasuot ko lang po yung ginto na medal ng recognition day at saka graduation day po. Tapos pagkatapos na nun, binigay ko na sa nanay ko kasi parang siya na rin ang safekeeper ng mga medals namin. 2005, 2006, ito na din po si Robic June. Then 2006, 2007, nandito ngayon yung bunso kong anak na si Robic Jade Calonia, grade 1. Talagang ang saya-saya ko po kasi nag-inspire ako sa kanila na kung sakaling maka-first honor kayong tatlo, magre-regalo po ako sa inyo ng video. At ang palimang parangalan ay si Nick John D. Dolano. Kaya yun ang last namin na nakita ko yung bunsong lalaki na si Robic Jade na nung na-aksidente kami noong October 30, 2007. Na-shock talaga ako noon kasi nakuha ko kaya yung kapatid ko. Tapos nakita kong yung dugo lumabas sa sa bibig. Parang ganyan ko yung kapatid ko. Paiyak na lang ako kasi alam kong kapatid ko yun. Tapos yung mukha niya parang sira na.
parang isang basong luha na po yung naubos ko. Kasi, yung bunso ko si kong kapatid na si Rubik Jade, tatlo silang magkakapatid, pareha sila first honor. Every now and then na magsakay po ako ng single motor, yun, maalala ko yung anak ko pong bunsong. Pag nakikita ko yung medal na yun, parang naaalala ko yung kapatid ko, na si Jade, yung mga happy memories namin. Kasi ilang beses po kami na ng bagyo. Muntik na namatay yung ama ng mga anak ko. Hindi talaga ako nakarecover hanggang ngayon. Talaga nakonsensya kasi sinabi ko sa mga anak ko, anak, itong mga medalya niyo, pagdating ng araw na gagraduate kayo ng college, ibibigay ko ito sa inyo lahat. Pag may diploma na po kayo. Actually, hindi niya po sinabi sa amin na naisangla na yung mga medals namin. Medyo may tampo rin kasi yun nga, pinapaguran ko yun. Nak! Alis na tayo, Nak! Tatapusin na natin yung gold medal. Masakit talaga sa akin yun kasi kayamanan yun ng mga anak ko. May promise kasi ako sa kanila. Pag makatapos kayo ng pag-aaral ng kolehiyo, ibibigay ko sa inyo yung mga medalya ninyong ginto. Masayang-masaya po ako kasi suot ko na ulit yung mga medalya ko po. Para rin po to sa kapatid ko pong napatay. Parang remembrance na rin po sa kanya. Ito po ay yung mga medalya ko po at mga ribbon mula sa grade 4 hanggang nakapagtapos ako ng elementarya. Dito po namin inilagay para kahit minsan ma-inspire po ako kapag titingin ako dyan. Lumaki yung pan ko, yung atay at saka yung puso ko may tubig dahil sa trabaho sa Dinas Tanil. Sakit yun sa kalooban ko, sir, eh. Na nagkasakit siya, lahat ng pangailangan namin, minsan din namin mabili. Yung pangailangan niya sa paaralan at saka yung tuition niya, hindi naman mabayaran. Pumupukpok ng mga bato. Yun yung kinukuha sa minahan tapos iniikot sa drum para maging ginto. 30 pesos lang yung ibinabayad nila sa amin. Masakit kasi sa braso yun tapos kapag natamaan yung kamay mo, sobrang sakit talaga. Porsigido po ako makatapos para makatulong sa aking pamilya at maiahon sila sa kahirapan. Dreams. Add S. Kung walang edukasyon, wala silang mapapala sa kanilang buhay. 12 years na akong gumagawa ng mga medalyang ginto doon sa Diwalwal. At ang medalyang ginto na ginagawa galing sa Diwalwal, galing po yan sa contribution ng mga tunnel operator, ball mill operator, mga simpleng mamamayan, nag-ambag-ambag sila. Dati, bawat grado, meron talaga mula grade 1 hanggang grade 6. Ngayon, dahil sa hirap na ng produktong ginto doon sa Diwalwal, mahina na ang mga tunnel, 2 na lang ang kanilang imaibigay. Natapos na lang ang graduation,
hindi pa nila natanggap yung medalya nila dahil kulang pa yung ginto. Ngayon nga, nakumpleto na ang ginto, kailangan pursigihin talaga ang paggawa para matapos at maibigay. Sobrang excited na ibibigay yung medalya sa akin. Ngayon ko palang naano yung malaking gold sa buong buhay ko. Minsan po, naguguluhan po ako kung isasan lang ko ba ang ginto o hindi. Once na matanggap na namin yung medalya, pipicturean ko po talaga. Para po, kahit mawala na yun, nandun pa rin sa cellphone ko. Hindi namin alam na ganun pala. Na-surprise kami. Masaya po dahil ako po yung unang nakakuha sa Amazing Grace School ng gintong medalya. Itatago ko muna para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Julie Gordon, recipient of 15 grams genuine gold medal. Masaya kami ngayon kasi alam namin na hindi kami pabayaan ng Panginoon. Kaya salamat din ako kay Julie na hindi pabayaan yung pag-aaral niya. Yun lang. Masaya po kasi yung matagal ko na pong pinapangarap dati, nandito na po. Kasi ano naman natin yung ginto mo. Kaya wala tayong makain. Isang lang, wala natin yung ginto mo. Tapos pag may pera na tayo, kukunin na natin yung ginto. Bihag ng kahirapan, salat sa kayamanan, walang ibang Dam ko, sa gabi pwede kining ako ang kaning gold medal sa akong anak ko lang ni isang lasan ako. Ayoko na nito, day. Tanggapin mo na lang, madam, kasi wala, ma'am, kasi wala na akong magawa Kasi wala kami pambili ng bigas, saka ulam. Ang dami na nga namin natatanggap na yung puro yung mga ginto na yan, mga gold medal during graduation, tapos hindi natutubos, pang-apat na yan, na-imbak na ang pera na hindi mairuling yung kapital namin. Okay. Ayan. Sige, naawa naman ako sa iyo, tatanggapin ko lang ito, pero tutubusin mo kaagad, 2 linggo lang ha. Isang la for 5,000 pesos only. Okay? 3, 4, 5. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Dahil kay ito, Julie May, masarap ang ulam natin ngayon. Yehey! Masarap talaga. Masarap ang fried chicken Pambihira lang naman talaga kami kumain nito No, sarap din, no? Siyempre, masakit sa aking kalooban Kasi matagal lang pinangarap ng Julie May yan Kaya wala akong magawa kasi wala rin naman kaming pera. Kaya anihin naman yung ginto kapag wala lang kaming makakain. Natubusin namin kasi mahalaga masyado sa anak ko yan Narito na ako. Kapag hindi ka mag-aaral, mahirap na nga kayo. Mas lalo pa kayong hirap. Huwag po kayong susuko kung gaano kahirap. Kasi kapag nag-aaral kayo, makakamtan nyo rin yung ginhawa ko. Muli't muli akong babangon. Sana pagsikat na